And guys, Jave Moto po ulit at meron tayong customer na naman ngayon. Honda Beat naman FI, magpapakabit siya ng mini driving light. Kaso lang basic lang high and low lang ang gusto niya. Ayan, simulan na natin baklasin yung mga kaha niya. Ayan, tanggalin muna natin yung mga tornilyo. Nga pala, shoutout nga pala sa dati kong company dyan sa Makati, yung Trace Alarm. Yan, shoutout sa admin nga pala ng Trace Alarm, sa mga managers dyan, pati na sa mga technician, yung mga naging mentor ko dyan na malulupit talaga ako malikot ng wiring. Yan, sa mga senior ko na nagtyaga sa akin magturo dyan. Pag umuwi ako after ng work, nagpapaturo ako paano mag-tap ng panel, paano mag-series, mag-parallel, bakit normally close, bakit normally open, ano ibig sabihin ng positive trigger, anong ibig sabihin ng negative trigger. Tsaka marami ka pa talaga matututunan dyan, hindi lang yung mga yan na basic na wiring lang. Naikwento ko lang kasi dyan talaga sa company na yan, dyan talaga ako natuto talaga paano kumalikot ng wire at para matuto ng basic wiring. Yan, kaya ngayon na-apply ko sa tindahan ko, yan, yung pag-wiring ng motor. Although iba nga yung motor at iba din yung alarm system at CCTV, pero parehas lang din ang wiring yan, parehas lang din yung foundation ng pagbawiring yan. Nagkaiba lang yan, syempre motor yung pagaganahin mo. Sa trabaho ko dati, CCTV tsaka mga alarm system ang ginagawa ko. Ayan, at shoutout nga pala sa college school ko nga pala, yan sa TUP Manila. Yan, dyan kasi ako nag-college. Ayan, kamusta na nga pala yung mga classmate ko dati dyan, yung batch 2003, nung civil engineering pa ako. Nag-stop kasi ako nakapag second year college lang ako Tsaka yung latest na pagka-graduate ko ng electronics communication, yan. Kamusta na kayo? Yan, nabanggit ko lang kasi, meron kasi ako naalala, meron nga pala akong, yung basher ko, kamusta na? Yung diploma ko, peke daw. Pinagawa ko doon sa Recto, doon sa Raun, yung gawahan ng diploma roon. Okay lang yan, at least hindi mananakaw yung pinag-aralan ko doon sa Recto. Ayan, seryoso na muna tayo. Tanggalin na muna natin yung mga tornilyo niya. Yan, maraming tornilyo ang bit, tsaka maliliit. Tapos sungkitin natin yung mga sa side na mga cover niya, sikwatin para mahugot natin yung ulo. At yan, natanggal na natin yung pinaka head nya. Ang susunod natin gagawin dyan ay hanapin natin yung accessory wire nya. Pag sa Honda, ang accessory wire nya ay black. Yan. Pero pag sa amin, mga nag-electronics, hanapin namin yung positive trigger nya, na pag sinusian mo, yun yung magkakaroon ng supply. Ayan, nung nilatagan ko na siya ng wire mula doon sa paglalagyan ng relay, kinabit ko na muna yung fuse para alam ko yung linya kung saan ko kinabit yung steady supply. Ang lalatag naman na wire dyan, 3 linya lang naman. Yung para sa steady supply, para sa common ground, tsaka yung para sa trigger, kasi dyan ako kinuha sa ilalim kasi dyan medyo maluwag mag-tap ng wire. Yan, syempre dapat hinangin mo, tapean mo na maigi kasi mas maganda kasi nakahinang. Pag mga inaano lang, nagkokos kasi ng ng init tumataas yung resistance niyan pag mga ganyan. Kaya mas maigi, maganda yung contact niya para maganda yung flow ng current, maganda yung buga ng supply. Yan. Yan, at dyan naman sa harap, dyan ko na nilagay yung relay. Ginamit ko na yung Bosch para yung magandang klase na heavy duty na, kasi maganda yung wire niya, makapal. Yan nga pala, ang pinatakbo lang na wire naman dyan yung syempre yung galing ng battery, yung trigger, tsaka yung ground. Yun lang naman ang ikakabit mo dyan sa relay na yan. At syempre, bago mo itap yung wire at bago hinangin, bago mo siya i-fix talaga, check mo muna yung wiring mo kung mababatak ba pag niliko mo yung manibela ng motor. Kasi importante talaga yan, kasi para hindi masira yung wiring mo yan. Dapat malinis yung gawa mo, pulido. Yan, hindi siya yung kalat-kalat. Yan, dito naman tayo sa side ng supply. Hinalap ko na yung pinaka-accessory wire niya o trigger, positive trigger niya. Yan, pag sinusian mo, iilaw siya dapat. Ayun yung tinatawag na accessory wire o positive trigger. Yan, dito nga pala sa accessory wire, naglalagay ako dito ng diode for blocking purposes.
Dapat pa maglalagay kayo, alam nyo yung value para kaya nyo yung current na dadaan dun sa circuit at hindi siya masunog. For safety purposes yan. Yan, dito naman sa source ng supply, dapat maglagay kayo ng I-terminal. Yan, para maganda yung flow ng current, tsaka maganda supply niya. Huwag yung basa-basa na kayo mag-i-splice at isisiksik nyo dyan sa terminal ng battery. Kasi pangit yun, nakakainit ng wire yun. At yan, okay na, natapos na. Testing na natin yung ilaw niya kung gumagana. Basic lang yung pinagawa ni sir, high and low lang. Yan, pailawin na natin. Yung high niya, yung puti. Yung low niya ay yung dilaw. Ayan yung low. Yung high niya yung puti. Nagkakabit din tayo ng mga loud horn dito. Yung may transition, ng palitan ng stock tsaka loud horn. Tsaka yung combo, yung with passing. Yan, para pag nagpa-registro kayo, stock lang yung gagamitin nyo. Wala kayong magiging problema sa LTO pag chinek yung stock horn nyo. Gumagana pa rin. Kasi iba, hindi na binabalik yung stock horn. Puro loud horn. At yan lang, salamat.